Madalas sa buhay, merong mga kulang, bibiyayaan ka naman ng sobra-sobra. Ganyan ang tahanan ni Nanay Nida. Hindi man naging madali ang maging isang ina ng 15 anak. Sigurado namang puno ng pagmamahalan ang kanilang pamilya. Masarap na mahirap na magkaroon ng malaking pamilya. Hirap man sa buhay, puno naman kami sa saya at pagmamahal. Ngayong umaga, makakasama natin ang isang dakilang ina. Pakinggan yan dito sa Kwentong Kabarangay. Uy, mga kabarangay, palakpakan naman natin si Nanay Nida Medenilla. Mami, kumusta po? Gamitin natin yung microphone, Mami. Bati ka naman, Mami. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ay, magandang umaga, Mami Nida. Mami, batang-bata ka pa. Napakabata mo pa. At talaga namang alam ko sa balita ko napakasipag mo at napaka-dedicated mo sa iyong mga anak. Maaari bang ikwento sa kanila, Mami, kung ilan ang inyong mga anak, ilan ang anak niyo po? Ang aking anak po ay 15 po. 15, 15. Opo. Opo. At ang balita ko po 3 rito ay namatay na po. Opo. Opo. Ano pong kinamatay nila? Yung isa po, bagong panganak po, dalawang linggo lang po, namatay na po. Namatay na. Opo. Tapos yung pangalawa po, 2 taon. Bata pa. Opo, 2 taon pa lamang. Yung pong isa? Tapos yung isa po, panganay ko po, nagkasakit po siya sa atay. Opo. Nagkaroon po ng bukol sa atay. Doon Opo. po siya namatay. Nagtatrabaho po, kahit may sakit, nagtatrabaho. Kasing sipag mo, ano po? Opo. At ngayon po, meron kayo 12 anak. Ito po, mga kabarangay ang kanyang mga anak, sa 12 natitirang mga anak po niya, ang 10 ay nakatira sa kanya. At maging ang iyong ina, tama po ba? Ang iyong nanay. Ilan taon na pong nanay niyo po? 89 po. 89. Lahat po nasa iyong mga poder. Opo. Opo. Ang inyong 10 anak nasa inyo rin po? Opo. Opo. So, bali ilan po kayo sa bahay? Bali, 28 po kami lahat. Pati mga apo ko, manugang po. Sa 28? akin. Opo. 28. Sino po nagtataguyod po sa kanila? Nagtutulungan naman po sige? Nagtutulungan po, minsan po. Pag naiiyak ako kasi minsan hindi ako binibigyan ng pambili ng pagkain na. Okay. Pag hindi kayo nabibigyan, ano pong ginagawa niyo po? Gumagawa po ako ng paraan para mapakain ko po sila. Opo. Ano pong paraan ang ginagawa niyo po? Balita ko po marami po kayong ginagawa mga trabaho at racket. Nananay po ako ng notebook at saka payong po. Kung minsan nagtitinda ako ng balot paggabi. Opo. Ano po saan po kayo nakakakuha ng mas malaking kinikita? Sa ano ko po, sa mga anak ko, yung isa kong anak po na nagtatrabaho, yung pangalawa sa bunso po ang tumutulong sa akin. May tumutulong po. Opo. Pero sa 10 po, sa 12 ito, ang nakakatulong po ay ilan po? Lahat naman po, kaso lang hindi sapat po yung binibigay sa akin. Oo naman, kasi may mga pamilya na. Opo. Opo. Understandable naman po yun. Ang magandang balita po nakakatulong naman po sila. Opo, Ano po? opo. At kayo po, ang inyong pamilya. Sa kabila po ng lahat, masasabi niyo po bang kayo po ay masaya? Masaya po. Masaya na malungkot. Bakit po? Bakit po masayang malungkot? Minsan po, umiiyak na lang po ako pag wala akong may handang pagkain sa kanila. Kasi pati mga apo ko po sa akin nanghihingi minsan ng pera. Hindi ko alam kung saan po ako kukuha. At kapag ganito pong mga pangyayari at wala po kayong mapagkunan, ano po ang ginagawa po ng mga anak niyo po? Paano po ito? Ayun po. Sabi ko wala tayong pang gumawa ka ng paraan po. Gumawa ka ng paraan, sabi ng mga anak ko. Minsan nangungutang ako sa kumare ko, sa kapitbahay ko, para makabili lang po ako ng bigas na ipakain sa mga anak ko. Opo. At ito nga po, sa kanyang ang ginagawa ay ang kagandahang kagandahan ito, nababayaran naman niya kasi naitatawid niyo po, ang trabaho. Kayo po naiiyak. Bakit po kayo, huwag po kayo iyak. Ganda-ganda niyo po Bakit ka po umiyak, Nami? Na lang po ako.
Naalala niyo po lahat yung mga Naalala ko pinagdaraanan? po yung nakaraan po sa akin kasi yung asawa ko namatay. Opo. Kaya po na ako naiiyak. Ito pong inyong ginagawa ngayon, sa palagay niyo po, saan po mapupunta ang inyong kwento? Sa palagay niyo po ba, mayroon pong mga maganda pang mangyayari? May pag-asa po ba? At umaasa po ba kayo na matutulungan pa po kayo ng mga anak niyo po? Umaasa rin po ako. Habang andyan po sila, umaasa po akong tutulungan nila ako. Paano po yung mga trabaho niyo po? Kinakaya pa po ba? Kaya po pa naman po. Opo. Ano po ba ang inyong iba pang plano sa buhay? Kayo po ba nakikita niyo po bang patuloy po kayo ng tatrabaho? At hindi niyo po ba sana naman po inaasahan naman po siyempre yung mga anak niyo po na magte-take over na sa inyong mga gampanin sa kanilang lahat? Ano po? Ano po, gusto ko pong tumulong sa kanila. Kahit may edad na po ako, ayaw ko rin po yung pasaway sa kanila. Gusto kong tumulong habang malakas pa ako, ayaw ko po yung hindi nagtatrabaho. Ayun, yan. Kaya kasi ganito ang aming usapan mga kabarangay. Ito sa dinami-rami ng mga nakakakwentuhan natin ng mga kabarangay all these years. At ang laging sinasabi talaga nila, ayaw nila maging pabigat. Yung pakiramdam nilang ayaw nila maging pabigat sila sa pamilya nila. Gusto nilang laging makatulong. Kasi yan naman talaga ang gampanin ng nanay. Diba? Ganyan kalaki ang puso ng mga nanay at maging ng mga tatay natin. Alam mo, kausapin natin ang ilan sa mga anak mo. Narito si Tirso, si Christina at si Jocelyn. Tama po ba? Ayan. Halika. Tirso. Sino si Tirso? Ayun. Si Christina. Sino si Christina? Si Jocelyn. Upo tayo. Ayan. Tabi-tabi tayo. Ayan. Dito tayo. Ayan. Dito tayo. Dito ka. Yon. Ayan. Okay. Sino ang mas matanda sa inyo? Pinakamatanda? Ako po. Ayan. At sino ang ilang taon ka na? 37 po. 37. Ilang taon ka na, Tirso? 25 po. 25. At ikaw naman? 16. Nag-aaral pa si Jocelyn. Oo. Ang bunso ko. Bunso namin po. Siyang bunso. Okay, paggamit natin yung mic. Ayan. Okay. Ano po ba ang ating nagiging setup dito sa ating bahay? Kasi 28 kayo sa loob ng bahay. Paano kayo nagkakatulungan? Nagtutulungan po kami sa mga gastusin. Tulad po kapag wala po siyang pambiling bigas, tinutulungan po namin siya. Kayo naman po meron naman po kayo na pagkukunan. Salamat opo. sa Ama. Meron naman kayong trabaho, meron po kayo na pagkukunan. Saan ka po nagtatrabaho, Ate Jo? Sa payong po. Okay. Okay naman yun. Opo. Ano ang inyong iniisip kapag ganitong meron kayo, yung pinagdaraan, hindi rin medyo mabigat. Medyo mabigat din. Kasi kung 28 kayo at kailangan yung alagaan ng isa't isa, paano nyo nakakinakaya? Paano nyo tinatawid ang bawat araw? Iniisip po namin sa bawat pagsubok. Kailangan po namin magtulong ang magkakapatid para sa pang-araw-araw na pagkain. Kaya po minsan kapag kapos po kami, humingi po kami tulong din sa mga kapatid doon. Uusap din kayo, Opo. Brother Tirso ay meron trabaho? May trabaho? Meron din, At nakakatulong ka naman, bro. Oo, yun naman talaga dapat magtulungan, Ano pa bakit natin ba piniling magkasama-sama sa isang bahay? Meron bang option dati na bumukod? Mahirap po kasi din po magbukod kasi lalo na po pag minsan sa trabaho po mahina. Minsan po, kung ibubukod po namin sa isang bahay, doon na lang din po sa bahay. Para kung yung iuupa po namin, iambag na lang din po sa pang-araw-araw. Opo. May pangkakain na lang, Oo, tama. Si Jocelyn naman, ikaw ay nag-aaral. Sino tumutulong sa'yo mag-aaral? Mama ko po. Ang mama mo, oo. At anong grade ka na ba? 11. Mag-grade 12 po. Mag-grade 12 na. Anong gusto mong maging kapag ikay gumraduate? Pinag-iisipan ko pa po. Pinag-iisipan mo pa. Pero ikaw ba, ngayon pa lang, motivated ka ng tumulong sa iyong pamilya, sa iyong nanay? Yes. Oo, kailangan, Ano ang inyong, bilang ikaw ang pinakamatanda ngayon sa atin, sa usapang, sa kwentuhan ito, ano ba ang naipapayo mo sa iyong mga kapatid?
Ang pinapayo ko lang po sa mga kapatid ko, mag-aral mabuti. At saka, wag na po sa amin gumaya ng atin nila na hindi nakapagtapos. Sana pag nagtapos sila mag-aral, makatulong din po sa mama ko. Kasi wala na po kami magulang na tatay. Sinanay Siya na lang po. Oo, siya na lang. Ano po ba ang iyong iyong pangarap pa, mami, sa iyong mga anak, sa iyong pamilya? Ang pangarap ko sa aking pamilya, sana magsama-sama silang lahat at masaya silang magsama-sama sa loob ng bahay. Sa kabila ng lahat, ano? Opo. Dapat talaga solid, ano? Solid to po ang samahan, ano po? Ano po ang mensahe niyo po, mami, sa iyong mga anak, sa iyong pamilya? Mga anak, magsama-sama kayo sa atin. Walang mag-aaway at magtutulungan kayo sa lahat ng gastusin. Lalo na hindi na ako pwedeng pumasok sa trabaho. Napapagod ka rin po, syempre, ano? Opo. Mabuti naman po, wala po kayong nararamdaman, malusog na malusog po. Meron po pero hindi naman sa sobrang maano po, ano lang. Kinakaya naman. Kaya kinakaya. lang pang. Opo, ayan. Mga, sa inyo, ang ating mga anak, yung mga anak nyo po, ano pong inyong message kay Nanay Nida? Sa mama ko po, message ko po na huwag niyang pabayaan po yung sarili niya. Alakasin niya po yung sarili niya kasi siya na lang po ang magulang namin. Alam ko po, nararamdaman ko po yung hirap. Na kahit kami may mga anak na po, ngayon po nararamdaman ko po yung nararamdaman niya bilang ina. Sana palakasin niyo pa po yung katawan niyo kasi mukhang di po namin kakayanin pag wala sila. Yun lang po. Ano ang ikaw naman, Tirso, ano message mo sa iyo, nanay? Sana po malaging malusog po. At minsan po nasasagot po kita. Ay, makilakasan natin, bro. Sana po maging malusog po parati. Ayan, kalusugan, ano po? Kalusugan, oo. Ano ang maaari niyong ipangako sa inyong nanay ngayon at gusto niyo ibilin at ipangako sa kanya? Ang pinapangako ko po sa kanya na sa abot po ng makakaya ko, tutulungan ko po siya. At hindi na po kaming papasaway sa kanya. Pinapangako po, pag meron po, bibigyan po namin. Anong bilin mo sa inyong mga kapatid? Sa mga kapatid ko, sana magtulungan tayo. Sana, Opo. Kasi si mama na yan, nag-iisa. Alam ko po na mahirap po na maganap ng pangsuporta po sa pangkain sa araw-araw. Sana magtulungan, hindi yung nagkakapaan pa po sa Ayun ang nangyayari, ano? Nagkakapaan pa kung sinong unang tutulong, sino maaaring hinga ng tulong. Kasi may mga pangangailangan din. Kasi oo naman. Kasi understandable, may mga pangangailangan din. Meron din mga iba pang gampanin, ano? Meron pa ibang, syempre, may iba pang paglalaanan ng kung ano mang kinikita. Ikaw naman, Jocelyn, anong yung mensahe, ano may papangako mo sa nanay mo? Mapapangako po kay mama na hindi ako tutulad sa iba kong ate na hindi nakapagtapos. Pipilitin ko po makapagtapos ng pag-aaral. Yun, pangako. O mami ha, narinig mo yan ha. Tay-tay lang naman, wala iba nakakarinig eh. Nangako po siya, magtatapos daw siya ng pag-aaral ha. Kasi para makatulong daw sa inyo. Ayan, oo. At yun naman talaga ang yan namang buhay, hindi po ba? Mga kabarangay, yan ang buhay, hindi po ba? Yung lahat tayo, hindi tayo ligtas, ano? Lahat tayo mayroong challenges, may pinagdaraanan, may mga pagsubok. Pero ang pinakamabisang paraan ay dapat matibay tayo. Ang solid, ang samahan, solido. Ang samahan, ano po, mami? Ano po? Opo. Ano po ang inyong panalangin po? Ano po panalangin niyo po para sa sarili niyo po?
Panalangin ko po sa aking sarili, sana hindi ako magkaroon ng karamdaman. Tama. Opo. Ano? Opo. Yun eh. Ay, opo. Yun eh. O mami, ganito ha. Nakaka-inspire po ang inyong kwento. Huwag po kayong susuko. Lahat tayo may pinagdaraanan. Lahat tayo ay sama-sama, 'di ba? Kahit na anong mangyari, basta matibay ang pamilya, 'di ba? At sabay-sabay na manalangin. Ano po? Opo. Sama-sama sa hirap at ginhawa, sabi nga nila. Opo. Opo. Salamat din po sa kay Lord na Oo. binigyan kami ng lakas. Oo. At may magulang pa po kami. Ang maganda balita, kay babata pa natin, malalakas pa, kaya pa natin, di ba? May pag-asa pa. Kaya pa natin maghanap ng trabaho, di ba? Kaya pa natin magtulungan. Hindi ba na, mami? O mami, mag-relax ka na ha. Opo. Relax ka lang daw ha. Sila daw bahala. Pwede ba yun? Sana po. Sana po. Huwag pag-alala. Uy, palapakan naman natin kabarangay. Ibang level ang pagtataguyod na ginagawa ni Mami Nida ha. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!